Ayan. Hello po. Okay na po kung magpakilala kayo isa-isa at saka kung kailan kayo nag-start maging Vilman. Name, age, location po, at saka kailan kayo nagsimula. Ako po si Mary Natalie Bulacan Silva, pero mas kinalala ako as Marina. I am 20 years old and nakatira po ako sa Angeles City, Pampanga. And nag-start po akong maging Vilmania is 2012, 7 years old. Wow. Ano yung sarili dito? Sige. Kayo po. Ako po si Yolanda Santos, from San Miguel, Bulacan. Ano na po ako, ma'am? Sa November, 80 years old na ako. Wow! Wala po akong ibang hinanga, kundi si Vilma Santos lang. Talaga po ako'y solid na solid. Hindi ko ikinahihiyak. Kayo po. Hello everyone, I'm Ricky Abad. I'm 27 years old ngayon. And I'm from Quezon City. Nag-start, ilabas sa diyan. Sige po. Nag-start ako maging Vilmania nung bata ako kasi yung mother ko is Vilmania. So nung nanonood ng Darna and everything, nanonood siya. Na-ano na ako, na-enganyo ako manood nilang lahat ng mga movies ni Ate B. Which is, yung mother ko, ang pangalan niya Esther, pero ang pangalan niya sa mga friends niya is Vilma. Pag tumatawag sa phone sa bahay, hanapin yung mother ko, sasabihin, si B. Sino B? Wala nang Vilma. Mama mo, Esther yun. Hindi, Vilma siya. So doon ako na-influensya na maging Vilma. And nagustuhan ko rin si Ate B. Because bukod sa maganda, makinis at maputi. Kasi maganda siya. Maganda din kumarte. Kaya ako na-inggan ng maging Vilmania. Kayo po. Kaya talagang ako, ang gusto ko si Vilma Santos. Dahil siya matalino siya. At siya, hindi mo makikitang sisimangot sa mga fans. Kasi nag-start ako na naging avid pa nung kasing... Ilang taon po kayo? Pero siya talaga aking idol. Nung maliit pa lang si Vilma. Basta umpisa 9, nanonood ko na yung kanyang pelikula. Ito mga 20. Hindi. Ang talaga... Ilang taon na po ba? 20. Ngayon kasi 79 na ako, mag-80 na ako. Si Ate B po ay ilang taon na ngayon? Ate B is 72. Minus 9. Basta nung silang dalawa pa lang ni Edgar, lagi akong nasa Project 6. Kasi magkatalikod ang bahay nila, magkalapit ang bahay nila. Basta 7 o'clock, ando na ako. Pag wala akong pasok, tuwing Sabado yun, o kaya linggo, pumupunta na ako. Si Vilma lagi, nasa shooting. Ngayon, pagka dumating siya, kahit anong oras siya dumating, makita ko lang siya kahit hindi makakausap. Hindi naman kasi ko kamukha ng iba na lalapit, gano'n, makikipag... Hindi, basta makita ko lang siya, okay na sa akin. Maligaya na ako. Lagi po kayo pumupunta. Parang nakilala niyo po siya agad noon pa lang. Oo, kilala ko na siya agad. Tsaka nung yung maliliit niya, kasi nung elementary pa lang ako, siguro mga grade 6 ako. Sa Talaberan may Besia kasi pinalalabas yung mga lumang pelikula niya. Nung maliit pa siya. Ayun, doon ko napapanood yung una niya. Pero nung ako'y nagtatrabaho na rito sa Manila, at showing yung kanyang pelikula, talaga yung fair showing, ina-absent ko yun, pinapakasyon ko. Alam yun ng aking boss. Pagka gano'n, pinapakasyon ko yun. Tapos, pagka may pasok na, pumapasok ako araw-araw. Pero pagkagaling ko sa trabaho, kung saan yung service namin, nanonood ako ng sine araw-araw. Yun at yun din. Basta puro siya lang pinanonood ko. Pero iba-iba yung kasama ko, mga kaibigan ko, gano'n. Kasama ko sa trabaho. Ikaw naman. Ayun po, tulad ng sabi po nila, mas naengganyo akong mas lalong maging Vilmania. Given na yung, of course, magaling siya artista, is
napaka-humble, ang bait, napakabait. Wala siyang pinipiling tao, bata or matanda. And lahat po ng tao pinapakisamahan niya. And isa sa love language niya, yung physical, magka-close, hawakan sa ulo, humalik, yung kaya through that, mas lalo namin siyang minamahal. And yun, mas lalo kaming nagagalingan sa mga pelikula na ginagawa niya, sa mga pamanood namin, lalo ako na newcomer naman yan, na hindi ko man na-witness kung paano siya sinuportahan or minahal ng mga Vilmanians. Pero sa almost 13 years na naging Vilmanian ako, unti-unti ko siyang naiintindihan na kaya pala siya si Vilma Santos. Kaya pala siya yung star from Jesus Magpapagkakala. Interested ako kasi sa'yo malaki yung age gap. Usually kasi ang ina-idolize someone na relatable. Oo, pero sa kanya, ano yung parang usually kasi diba ginagaya ang merang kung ano yung ginagawa sa buhay. Ano yung impact niya sa'yo or influence? Paano na nila-apektuhan yung buhay mo? Sa sa pagdating sa personal life. Kasi we all know kung gaano siya kaalaga sa lalo na sa sarili niya. May napaka-healthy ng lifestyle niya. Masaya yung family niya. She's with her children. Kaya I think yun yung isa sa nagpa-impact sa akin as Gen Z. Kayo po naging malapit na rin kayo kay Ate D. So paano po nagsimula yung gano'n? Nagsimula yung mga June 90s. Nung nakilala ko si Jojo, na meron palang group. Vilmania na group. So doon ako na-influence sa sumama. So masaya naman yung group namin, walang problema. Bukod sa isa lang yung idol namin na, di ba, na inahangaan. So yun, doon, yung samahan din namin, bonding. Aside from the idol, no? Napakabait talaga kasi nakasama ko Iba siyang nakasama. Nakasama ko siya sa movie. Ako yung naging warden consultant niya for extra. Sa movie ni Ate Dinong time. At talatha daw ni Jeffrey pala. So ako lahat yung outfit niya from day 1 hanggang nag-ending, lahat ng outfit na sinuot, lahat ako yung nag-coordinate sa kanya. Kaya mas lalo ko siyang na-love kay Ate D. Sobrang, siya talaga, humble, talagang maalaga sa tao. Imagine, pati yung mga crew, inaalala niya na pag nagaan siya, nakakain na yung crew, nakakain na yung ganito, nakanong niya yan. So, doon pa lang makikita mo na sincere yung tao, diba, na concern sa mga crew and Thank you po. Tanong ka lang kay Ma'am Yoli, may time po ba na doon sa more than 50 years kasi yung sa computation ko lang more than 50 years kayong naging fangirl na, no? Wala po bang panahon na napagod kayo, nanawa, na wala po na. Kasi, tsaka ako, hindi ako kamukha ng iba na yung lalapit sa kanya. Kasi gusto ko lang nakikita ko siya lagi. Kahit malayo ako at hindi kasi ko kamukha ng ibang fans na yung pinapakilala yung sarili, gano'n, para makalapit lang. Hindi po ako gano'n. Basta ang mahalaga sa akin, wala akong ibang hinangaan kundi siya lang. Pero ngayon po magkakilala na kayo? Natatandaan po niya ako na, kasi marami namang interview na nakikita niya ako. Sabi pa nga niya sa akin, ikaw ang tapang-tapang magsalita, sabi niya sa akin. Inaano ko naman po yun, ma'am, ina-appreciate ko naman kasi
Totoo naman yun. Basta kung ano nasa dibdib ko, yun ang sinasabi ko. Actually, one thing na maganda rin kay Ate B, masyado siyang hindi nakakalimot ng mga pangalan. Lahat kami dito, alam niya ang pangalan. Tatay. Tanda. Tanda na lahat. Wala. Natatandaan niya, eto, dati na to. Oo. Or kung hindi niya naman alam yung pangalan, familiar yung Mukha. Pero seldom lang yun. Talagang mas more on kilala niya talaga. kilala yung lahat. Ano na lang po ang most memorable encounter niya sa kanya na talagang kung isa lang. Nangyari lang po last year na I was given the opportunity, privilege na po actually, na makasama siya mag-lunch. Kasama yung fellow Vilmanian ko na from Sweden. And yun, marami ako na-discover kay Ate V. Maliban sa sobrang daldal niya, marami siyang kwento. Na may actions pa kapag nagkakwento siya. And doon ko din po nakita kung sino talaga si Ate V behind the camera. Yung talagang siya talaga na hindi namin na-feel na artista siya, hindi namin na-feel na public servant siya, kundi si Vilma Santos na tao. Kayo po, ano yung pinaka hindi niyo makakalimutan? Ang hindi ko makakalimutan, talagang siya, hindi katulad ng ibang artista na maganda lang pagka nakaharap, pero pag nakatalikod, iba na mga reaction nila. Siya, kung ano mo siya kaharap, ganun pa rin siya kahit nakatalikod siya. At iba siya talagang mag-ano sa mga fans. Kaya namin lagi siyang kaya ang pagmamahal namin sa kanya ay walang katumbas. Meron po kayo naaalala ng experience ko, personal na kaharap mo siya, nakakwentuhan mo siya, nakasama mo siya. Ano po yun? Yung pinaka naaalala nyo? Kasi kung nasa probinsya na ako, hindi na ako madalas makasama. Pero ngayon, ito nga lang na to, kaya ako nasa probinsya na kasi ako Tsaka senior na kasi ayaw akong payagan ng mga apo. Mga apo, mga pamangkin. Dahil wala naman akong asawa Nung dati single. Ano pong naalala nyo nung dati po? Basta't naalala ko na siya talagang walang pagbabago. Kung anong pagkakilala ko noong una pa lang, hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Alam pagbabago, pakikiharap sa amin. Kayo po, marami. Of course, yun sa movie na Extra. During that time, wala kaming ginagawa, sila-set up pa yung mga camera sa everything, yung lighting. Dalawa lang kami sa bed ni Ate B. Nag-one-on-one kami talaga na hating gabi, mga 3 o'clock in the morning. Chikahan to the max kami talaga, dalawa lang. Yun yung most memorable sa akin. Kasi kineta niya yung buhay niya, kineta niya yung pati mo, ang hirap breaking ng pagiging artista. Dahil kasi, di ba, puyatan, walang time. So yun, talagang, ang tagal namin nagkwentuhan na dalawa lang kami. Kasi tulog na yung mga kasama namin. Hinaharap na niya. So, buhay pa nun si Ate Aida. Hinaharap niya si Ate Aida. Sabi ko, tulog sa bus. Si Cindy, wala na. Tulog din. So, kami dalawa lang talaga nagkwentuhan. Yun yung most memorable ng experience na nakakoto kay Ate B. And ako yung And ano yung masasabi ninyong impact sa buhay ninyo ng pagiging Vilmanian? Na siguro kung may ibang curious, ano bang nakukuha niyo sa pagiging Vilmanian? Bukod sa Inspiration. Nagiging ano ba? Stress relief, gano'n, ang panonood ng Marina, kasi ang tawag kay Marina ni Ate B. Bunso. Marina. Kasi pinakabata yan sa Vilmanian. Ano po, ano yung impact ng pagiging Vilmanian sa buhay nila? Hindi, kasi yung iba, What fulfillment? iba parang she's a source of inspiration. Hindi lang kasi yun, kasi ang pagiging fan, you also see the artist as an extension of your personality. Somehow, you aspire for things that are
that are ideal, no? So, when you admire someone, you usually look for somebody na parang mas angat naman sa'yo, di ba? Hindi hanapin mo yung tao, parang you try to model your life or yourself after the person that you idolize. And as a fan, no, I'm in the academy I teach, no, I love Vilma because I can see that she's very successful, no? She's very humble despite her success, no? She has succeeded in every field that she had chosen, no? She was able to transition, no, from show business to politics, no? Parang feeling ko nagawa niyang lahat, no? And it's difficult to stay relevant for 60 years. I mean, there are many new faces, but they come and go. They come and go, no? But with Vilma, she was able to maintain her youthfulness, diba? Her beauty. So, ang pagiging fan kasi is, I mean, for us to be able to write a book about her, to come up with a scholarly anthology, I think there's more to her than just being an inspiration. It actually stems from something very deep, no? Inside. Kasi ang iniidolo mo, they become an extension of yourself. In other words, whatever it is that you dream, okay, for yourself, saan mo nakikita mo yung sa iniidolo mo eh. So, that's how, I think that's how complex it is and how complicated it is, no? Kaya minsan, di ko nga maintindihan yung concept ng fan na parang, ba't mo pinaglalaban, di mo na makamag-anak, di mo kailan. Pero, there is something inside you that somehow, that there's something in your idol that stirs really something very powerful inside, no? So, it's what you feel, it's what you think, no? And somehow, no, parang every day of your life, parang there is this looming figure of your idol that somehow guides you, no, in the things that you do. So yeah, so it's more than just being inspired by what your idol actually does. It's something that's really inexplicable, yes, no? Something yes. Kaya di mo alam kung ba't ka nagagalit pag may nambabash, ba't ka nagpag-away, ba't kailangan mo tagawin pagsagutan, bakit mo kailangan mo matalinuhan sa mga ibang fans, kasi ganun talaga yung idea. Parang feeling mo, when your idol is hurt, you're hurt too. Diba? And at kung minsan mas hurt ka pa sa mismong idol mo eh. Ikaw pa yung mas fierce, no? Diba? Minsan magsasabi na, ba't mo pinaglalaban? Di mo na kapag-anak, minsan ang feeling mo nga, mas may impact pa sila sa'yo. Okay? Because somehow, no, you feel that your lives are in some way connected. Parang ano siya, no? Yung ano siya, no? Yun ang gusto ko segue na tanong kay Ate Yoli, since bata si Ate na nakita niya. Pero ito si Marina ngayon. So anong pinagkaiba noon? Ano sa ngayon? Nakikipagbardagulan sa mga fans, sa mga kapwa, sa mga artista, sa mga ibang fans, ganyan. Paano niyo pinagtatanggol si Ate Yoli? Kasi pinoprotektahan? Kasi ako yung talagang naging active ako nung nagtatrabaho na ako dito sa Manila. Ano lang si Vilma nun, 16. Basta pag wala akong pasok, nandun na ako agad sa Project 6. Sa Project 6 kasi yung ng bahay nun eh. Kaya nga po. Tsaka sila ni Edgar eh, wala naman. So anong ginagawa niyo nung araw para suportahan sa atin? Kasi may mga ibang nakasabayan siya. Oo, kasabayan. Pagka yung nagsasalita sila ng against kay Vilma, siyempre, nasasaktan ako. Pero hindi ako nakikipag-away sa kanila. Ayoko. Hindi maganda yung ganun. At saka si Vilma, ayaw nung ganun. Ayaw niya lang. Eh si Marina ngayon, anong ginagawa ko? Sige pa. Ngayon po kasi social media is everywhere eh. Technology na. And kung hindi po ako nagkakamali, kung paano mo ipagtanggol yung idol mo, noon physical. Pero ngayon, social media na. Bashing. And then, lalo na fake news. So, mas lalo po naming ginigive po ng importance, lalo na kung hindi naman totoo na nilalabas sila ng mga information about Ate V, lalo na ngayon na tumatakbo sila ngayon, lalo na kay Secretary Ralph. Mas pinaglalaban namin kung ano yung totoo. Maglalabas kami as much as possible ng mga legit na resources, informations na dapat yun yung basahin or pakinggan ng mga tao kaysa sa mga
gawa-gawa lang, mga clickbait na kasi, pinapakalat sa kanila. Tsaka kasi ngayon, nowadays, parang ang tawag sa amin ni Ate hindi na fans. Friends. Kaya doon ako na-inspire sa kanya na parang, kaibigan mo na siya. To think na mataas at malaking tao siya. Kaya parang ang tingin sa amin is friend. Hindi basta fans lang eh. Kaya doon ako na-inspire sa kanya kung ano nagagawa niya na mabuti. Na always mabuti naman yung ginagawa niya sa kanya. Even na sa family niya, sa politics. Okay. So doon ako na-inspire. Kaya parang gusto ko yung ipeg sa akin. Kung ano mabuting ginagawa niya, yung gagawin ko. Kasi maganda na natin niya. You were saying something. Sabihin lang na parang the idea is how much of a fan is a Vilmania, no? Kasi you cannot be called a fan if you're only fighting on social media, if you're just quarreling with people on social media. Kasi when you're a fan, it means that you have to support everything that your idol does. So in other words, kahit ng bata pa kami, mag-save ka ng pera, manood ka ng sine, mag-save ka ng pera, bibili ka ng mga magazines, no? You really have to shell out money to be able to support your idol. That's part of being a fan. Hindi pwede maging fan na ipag-away ka lang, but you don't support your idol. Diba? That doesn't make you a fan. Diba? That only makes you probably noisy, you know, or whatever. But when you're a fan, you buy. In other words, you really have to find a way, no? To be able to support that, talagang mamamasahe ka talaga, di ba? Talagang, anak ko, kayong mga bata pa tayo, di ba? Hindi kayo ng pera sa pera, mamamasahe ka para mapunta sa show, ganon. No? So, it's importante yun. Kaya yung books, for example, no? Alam namin deep inside that the Vilmanians will buy the books. Kasi the Vilmanians are known for being like that, di ba? Whatever it is that Vilma puts out there, whether it's a movie or a book or whatever, we make sure that we're going to patronize it, no? Actually nga, pandingan na nga namin yung mga away kasi nga parang that's pointless, no? Ang labanan kasi ay nasa ano rin, di ba? Kung fan ka, you really have to support. Kasi doon mo matatest talaga ang longevity. You cannot call yourself a fan na parang ina-adore mo lang, pero wala ka namang ginagawa, di ba? Yun yung pinaka-importante, di ba? Kaya hindi pwede pagtaray ang fan na walang ginagawa. Di ba? Ang importante sa dapat may ginagawa ka rin. Ginagawa. Kasi speaking of yung nag-i-invested in connection with sa mga limang gagawin, may mga collection ka, collector's item ng mga ito, isi-share mo dito sa... Ano po yun? Ano po ba yun? Marami po mama kong collection kasi nung kasalukuyan akong nagtatrabaho dito sa Manila, basta't lahat ng picture ni Vilma, binibili ko kahit saan ko makita dyan sa... Inibili ha? Yung mga binibenta sa bangke. Oo, mama, andun po. Tsaka lahat po ng magazine, kahit nitong panahon na to, na hindi na siya madalas ma-cover, basta't nakakita ko sa dyaryo, kahit maliit na maliit lang, binibili ko yung dyaryo na yan. Binugupit ko. Makikita niyo po, ma'am. At saka lalo na sana kung meron pang magazine, basta't nandun siya, kahit maliit lang ang picture, binibili ko basta't nandun siya. Dahil lalo na yung malalaking siya cover. Marami po ako ng ma'am. At ipapagamit ito ngayon dito sa... Para sa competition. Pinapahiram niyo po ngayon? Andiyan na po kay John, tatlong po yung pinahiram niya muna. Opo, mga bago pa. Kinuha nila sa amin sa Punta kami sa bahay niya, sa sila sa amin sa San Miguel, Bulacan. Kinuha nila yun. Pati posters. Paano mo na-ingatan nyo kasi siyempre Nako, pag-iingat ko ron. Katulad ng pag-iingat ko sa sarili ko. Ganun ko kamahal si Vilma. At ako, hindi ako mapapil na kamukha ng ibang fans na pag nakita na si... No filters sila. Masasaktan yung iba. Pero ako talaga, hindi ako lumalapit. Nasa isang tabi lang ako. Ganon. Pag nakita ka ni Vilma, lalapitan ka, no? Iba siya kasing mag-approach sa tao, lalo na sa mga fans niya. Ano pong pinakamalaking nagastos nyo as a fan? Na parang... Ay, hindi ko na po masasabi. Hindi maisip. Pero yung naisip nyo lang yun, basta po teka, yung... medyo mahal to yung ano kayo nabili. Wala. Ala po sa akin Naipon yun. na lang siguro. Basta lahat ng magazine at dyaryo, binibili ko. May mga comics pa akong yung mga ibang Vilma, wala nun. Ako lang ang meron. Totoo yun. Kasi nung matagal-tagal na, kaya nagtatrabaho pa ako nung sa
dito sa Manila. Meron kasing mga comics na meron si Edgar, meron si Wilma, silang dalawa. Meron po ako kompleto ako nung ma'am. Meron po ba kayong kasabayan noon na as a fan na kaibigan nyo pa rin po hanggang ngayon? Oo, yan sila. Baka naman hindi na buhay. Ay, gabi ka naman. Okay pa ba? Buhay pa na. Meron. Grabe, bata ba naman? Meron po ma'am. Meron pa. Oo, si Nick, si Maria Luisa, si Cecil. Madami Sabi ko pa. nga sana. Mga fans pa rin po sila hanggang ngayon. Oo, po. Hanggang ngayon, nakita pa rin kami. Pero yung iba kasi namatay na ata. Ikaw naman, Marina, ano ba naman yung mga importanteng collection mo? Ng mga... Ngayon kasi online na eh. Oo. Diba considering na puro mga Korean na mga binibili, yung mga... Na dapat, Oo. Ay, ako ay lakilig sa buhay. Marami ba kayong Millennials. Relays po, marami. Oo. Wala po kasi akong collection sa How I Wish. Kasi po, ay bata pa Ngayon yun naman eh. social media online na talaga. kasi? At saka ala nang marami. Wala nang magazines, Ala eh. nang pong magazine. Kahit dyaryo, wala na. Dyaryo, all Eh, online po ba active kayo? Hindi na masyado. Hindi po ako marunong. Sa TV na? Sa TV. Pagka may edad. Hindi, pagka nandyan yung aking mga anak nung aking palaki, edi, Papakita. na ilalagay ba. Pero ang pelikula niya, kahit yun na yun din, panunurin ko kahit hating gabi na yan, sige, nanunod pa rin ako basta meron sa TV. Actually, nakikita-kita lang kayo mga Brilliant parents pagka may get together with Ate B. Si Ate B mismo Siya ang nag-ano mag-reserve tayo ng days. Ito, mag-get together tayo sa house. So, lahat ng Brilliant. So, more than ilan tayo. Yung huli natin, sa ano eh, sa Ramway. Ramway. So, ang dami natin doon. Siguro mga almost Kasi punong-puno po eh. Madami. Wala na space ng iba. Oo, totoo yun. Sa Tramway Hotel na Ramway. Bukod pa sa international na mga Brilliant, ang dami rin doon. So, Oo nga pala. minsan parang kami nag-get together. Pero ngayon po may mga bagong grupo na naman ang Bills. Diba yung mga grupo? Hindi lang namin alam kung ano. Kasi hindi ka. Eh kami, solid kami. Solid Bill Masanto. Sama lang naman tayo. Ano na lang po? Gano'n na lang kayo ka-excited para sa mga libro? Sa mga projects. Itong lalabas na tatlong... Kasi Ate Yoli na. Okay po. At Jack, ano, ang pinananalangin ko sa kung may kapal na sana manalo sila dahil alam naman ng mga taong bayan na kung ano yung pagsisilbing ginawa ni Vilma, ni Ravi. Alam naman nila eh. Gano'n ka ka-excited sa mga... Upcoming libro? Yes po, same po sa kanya. Kasi naniniwala kami sa kabutihan ng puso nila. Ni Ate B, ni Lucky, ni Ryan. Hindi tatagal ng more than 20 years si Ate B sa politics kung hindi maganda yung trabaho niya as a public servant. And we admit it or not, mas lalo nakilala yung Batangas because of Ate B. And kina Lucky and Ryan naman, kami mga Belmanians, ang hindi kasi alam ng mga tao or hindi nila inaalam sadya na kung gaano kabuti yung puso ng dalawang yan. Bukod sa matalino, napakabait, tulad nila Ate B. Kaya we believe na tulad ni Ate B, magtatagal din sila for sure sa politics, no? If mananalo sila. And mas ma-improve pa nila yung Batangas, yung Lipa. And sana pagkatiwalaan sila ng mga Batanggen ng independence. And mabigyan sila ng chance. Ako naman, bukod sa politics na sinabi na nila, excited ako sa mga upcoming projects ni Ate B about ito sa Scholarly, yung coffee table book na dapat matagal na namin talagang merong coffee table book si Ate B. Actually, dream ko yan kay Ate B na magkaroon ng coffee table book sa mga hotels,
alam mo yung mga salabi ng hotels, nandiyan yung coffee table book niya as an icon artist from the Philippines. Yun, at saka yung filmography book. Yeah. So yun, doon ako excited doon kung sa politics ni Ate Pete upcoming, ito rin yung mga projects na. Sobrang excited. At yung museum namin na gagawin Magkakaroon. in Batangas na doon magkakaroon tayo ng parang isang malaking bahay na nandun lahat yung collection sa Ate Pete from year 1. Pinanganak siya, hanggang naging love team, hanggang naging family, hanggang nagkaroon na, ano siya, politics. Yung museum na nandun lahat, pati ng costume, everything. May target na po ba yan na year? Lahat ng movies nandun sa museum na gagawin namin. May target year na? Ha? May target year? Hopefully, early next year. Hopefully, after this book, yun yung susunod na project. At tangin lahat yung mga collection si Ate Yoli. Ilalagay nyo na doon. No? Iluhan na nga din naman. Okay lang sa inyo, hindi naman yan. Ilalagay naman sa museum. Hindi po ba mabigat sa loob? Ibigay. Isang malaking karangalan para sa akin na makasama yung mga koleksyon ko at yun naman hindi kaya at mga bago-bago pa. Alam naman nila yun, umuwi sila sa amin sa Bulacan para kuhanin lang yung mga koleksyon ko. Kaya may mga tapes din po ako ng mga pelikula niya, pero hindi ko nga lang na-ilubot ngayon eh. Dahil marami kaming dala. Talagang naiayos ang pagtago. Tsaka bukod doon, nakapangalan naman kay Ate Yoli sa museum yun. Yoli of Yoli Santos. Hindi niyo po baka mag-anak si... Hindi po. Magkamag-anak lang po, ma'am, yung aming apelido. Pero talagang, akala nung iba, ginagawa ko lang. Pero hindi, talagang Santos. Santos talaga. Thank you po. Thank you. Thank you.